Salamat sa Panginoon. Samahan mo muna ako sa panalangin upang bigyan ako ng katalinuhan ng Panginoon. Salamat, Ama. Praise God, hallelujah. Lord, salamat sa umaga ito. Napakaganda ng panahon, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa iyong paggabay ang bawat isa, Panginoon, na makarating dito, Panginoon, ng safety, Panginoon. Bigyan mo sila ng Panginoon, makarating. Salamat, Ama. Gaidan mo po, Panginoon, sa aking pagbahagi ng salita, ng iyong salita, Panginoon. Basbasan mo ito, Panginoon, nagmumula sa iyo, Panginoon. Lahat ng aking sasabihin, Panginoon, ay nagmumula sa iyo. Salamat, Ama, sa iyong pag-ibig at gabay sa bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord. Ito yung binabalik ko pa po nito. Salamat sa pangalan ni Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating teksto ngayon, kukuha muna ako ng pagmamata. First time ko lang nakaano dito. Ang passage po natin ay babasahin ay nagmumula po sa Isaiah 40:31. Ang sabi dito sa 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Napakaganda ng passage po na ito. Dahil para sa atin po, ang lahat ng ito ay sinasabi ng Panginoon, lumalakas at sumisigla. So, in literal na pamumuhay, anong tema niya? ang tema natin ay, ang tema nito ay paano ayusin ang buhay upang mamanatiling malakas at sa pananampalataya. So ang sumisigla at lumalakas para po sa atin yan. Inuhubog ng Panginoon, binibigyan po tayo ng lakas na loob upang hindi tayo maghihina. Dahil ang panghihina ay kawalan. Kumbaga, yun ang gawa ng jabdo. Para tayo hindi magpatuloy, kunting-kurot lang, nanghihina tayo. Ngunit ang Panginoon ang nagbibigay ng lakas at sigla. Dahil napakaganda ng teksto na ito, kung himay-himayin natin sa ating buhay, nangyayari yan, literally nangyayari sa atin. Hindi tayo exempted doon. Lahat tayo dumadaan sa mga pagsubok. Ngunit binigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon. 7 gabay ang ating pag-uusapan ngayon upang manatiling malakas sa pananampalataya. Una, number 1, palaging magtiwala sa Diyos. Bakit sinasabi dito palaging magtiwala sa Diyos? Dahil tayo na tao may kahinaan. Kung wala ang Panginoon sa ating buhay, kung hindi natin lagi tayo nasa likuran ng Panginoon, kung may mga pagsubok man, ang panangga ang Diyos, ang salita ng Diyos, salita ng Panginoon, ang ating tabak at panangga. Amen. Wala nang iba, kundi prayer lang. Dahil naranasan namin, kami ni Pastor Tiralta, bago kami nakipag-usap doon sa trustee. Dahil yung kasama namin na ahente, hindi nagustuhan ng trustee. So, laging umiiwas. Sabi ng pastor, puntahan kaya natin. Pero bago kami pumunta, kami po ay manalangin. Si pastor ay manalangin tayo, Brad. Kasi ito lang ang taging sandata natin. Kung papapasukin tayo sa bahay niya, kung papakapihin tayo, o entertainin pa tayo, bahala ng Diyos. Naranasan namin. Malayo pa lang kami, oy pastor, magandang hapon. Tuloy po kayo. Napakaganda ng acceptance sa amin. Sabi ng pastor, walang imposible sa Diyos. Dahil kagalit na yung trust, yung ahente, yung siyang leader, ngayon medyo hindi sila ng kaunawaan. Pero kami umita kasi hindi kami ang kausap. Siya ang kausap. Ngayon, medyo hindi nagustuhan. Parang nakulitan. Kasi may usapan sila. Na sabi ni pastor, panangga natin, prayer na. Salamat sa Diyos dahil nininig ang aming mga panalangin. Maganda naman yung usapan. Sabi niya, magkape tayo. Napakaganda.
Kung wala ang guidance ng Panginoon, mayayari kaya yun? Kaya nga palaging magtiwala sa Diyos. Kung ano man yung mga pagsubok, kung ano man ang naranasan natin, napagdaanan natin, kumbaga yan, ano na ingrown lang yan sa buhay natin. Pero ang Panginoon, laging natin kaagapay. Laging, huwag tayo magmalaki sa ating sarili na tayo ay matalino ako. Hindi yan, kaya. Maalam ako, pero hindi. Ang Diyos ang nagbibigay ng kaalaman, ang bibigay ng wisdom sa bawat isa. Dahil wala tayong pwedeng pumalaki, kundi ang Panginoon lang. Pangalawa, laging nakatune in sa salita ng Diyos. Bakit laging nakatune in tayo? Salita ng Diyos. Parang puno yan. Yung sanga, pag na-detach doon sa puno, ay wala na yan. Natutuyot, nalalantana. Pero ang puno, pag ikaw laging naka-attach, ang sanga sa puno, hindi yan matitibag, hindi yan mabubuhay. Dahil nabubuhay yan. Dahil ang puno ang nagbibigay ng lakas, nagbibigay sigla, nagbibigay ng tubig o ito anuman. Dahil ang Diyos lang ating puno. Wala nang ibang puno, kundi ang Panginoon. Kaya lagi tayong nakatsunin sa salita ng Panginoon. Pangatlong gabay. Ito, medyo maganda-ganda ito sa bawat isa sa atin. Ibaba ang pride at makinig sa spiritual leader. Yan. Dahil ang spiritual leader ang tinalaga ng Panginoon upang tayo ay gabayan, upang tayo ay hindi malinis ng landas. Bakit sinasabi? Basahin natin sa Episo 4:11 ang 13. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Diba? Ang iba naman mga propeta, ang iba naman ibang minista, at iba ay mga pastor at mga guro. Bakit banggit ng pastor at mga guro? Dahil yan po ang itinakda ng Panginoon. Kung walang pastor, wala tayo dito ngayon. Sino maglilid sa atin? Magkanya-kanya siguro. Kahit na may magaling, pero may naglilis para landas. How much more kung walang pastor at guro na nagtuturo? Wala ang congregation. Kahit gaano katibay, kahit gaano kung wala ang leader, wala ang pastor, walang mangyayari. Kahit sa titira natin sariling buhay, kung wala ang mga magulang natin, ano kaya ang nangyayari sa atin? Di ba kanya-kanya? Kahit na may mga magulang, may mga kasaway pa. Lalo na kung wala. Kaya nga yun ang itinakda. Biblically, may pastor, may guro, para yung po ang nagpapastor sa kanyang mga tupa. Napakaganda na sa verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal. Speaking of banal, tayo po ay inuhubog ng Panginoon upang mahusundan ang kanyang yapak. Pero bilang isang tao na nagkasala, puro ngunit mayroon tayong repentance. Mayroon tayong paghingi ng tawad sa Panginoon. Yun ang pinakamahalaga. Kahit ano man ang kasalanan natin, kung tayo naghihingi ng kapatawaran sa Panginoon, tayo ay pinapatawad. Hindi tayo niya, kumbaga 24 hours na hindi tayo papatawarin. Kung ikaw ay nagkasala, sabi mo, Lord, patawad. Ikaw kaagad tayo pinapatawad. Kahit sa mga magulang natin, kung tayo ay magkasala, di ba sabi natin, sorry. Di ba kaagad pinapatawad tayo? Yung mga apo natin ay, sorry, nagkamali ako. Di ba agad-agad? Ura mismo pinapatawad natin dahil mahal natin. Gaya ng Panginoon, minahal tayo ng Diyos. Mga kapatid. Ayon dito sa 13, verse 13, hanggang makamtan natin ang isang pananampalataya at pagkikilala sa anak ng Diyos. Anak ng Diyos, tayo po yun. At magiging ganap at ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ayun. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Praise God. Ayon upang ang ating
ganap ang ating pagkatao. Di ba? Ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Tayo inuhubog. Tayo ay binumbol ng Panginoon. Binumbol tayo para masundan natin ang yapak ng Panginoon. Sumunod tayo sa kanyang mga salita dahil kahit hindi man tayo memoryado natin yung verse, ngunit pag binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon, naalala mo na yung verse na yun, hindi mo man memoryado, pero yun ang tinutukoy. Ang pagkasala, ikaw ay pinapatawad. Napakaganda. Napakaganda kung tayo po ay laging naka-tune in sa Panginoon. Laging nakakunit. Ibaba natin yung mga ating mga pride. Di ba? Bakit ako susunod sa iyo? Mas maalam ako sa iyo, pero ngunit hindi po. Dahil kahit ang pastor, kasi mayroon din pastor, maalala ko, ikukwento ko lang muna. May pastor doon sa amin, si Pastor Consilan, no read, no write yun. Walang alam. Pero pag nag-ano siya ng salita ng Panginoon, wala man siyang hindi marunong bumasa, hindi marunong magano, pero binibigyan ng Panginoon ng kalayaan magsalita, binibigyan ng Panginoon ng wisdom. Pag nagsalita yun, kahit anong tibay ng puso mo, kahit pato yung puso mo, ikaw iiyak. Ngunit, dahil sa kanyang karanasan, siya po ay namatay ilang oras, ilang araw. Hindi na niya, akala ng mga ililibing na siya, pero nabuhay. Yun ang kanyang karanasan. Bakit ko nasabi yun? Dahil pag nagsalita yun, pumunta ng Cebu, guest speaker, pero no read, no write. Guest speaker siya ng Cebu, congregation ng Cebu, may kapulungan doon, malaking nagpupulong. Siya ang guest speaker, no read, no write. Sumakay ng aeroplano, walang kasama. Ha? Pero nakarating siya dahil guided siya ng Panginoon. Diyos ang nagtalaga sa kanya. Kahit wala siyang pinag-aralan, tammark na yung kanyang pagsulat. Kumbaga, tammark lang. Pero pag nagsalita yun, memoryado niya yung mga salita ng Panginoon. Dahil, kaya nga sabi niya, kahit abogado umarap sa kanya, hindi kayang, dahil Diyos ang nagtalaga sa kanya, bihira ang kanyang binigay ng Panginoon. Yan kahit saan, hanggang ngayon, buhay pa si Pastor sila. Kahit saan simbahan, ma-forswear ka man, kung ano, impitado yan, nagiging guest speaker. Pero walang no read, no write yun. Ano ba? Ang ano ng Panginoon. Kaya nga, tayo sasabihin, ay, Pastor, naya sa akin. Huwag natin ipagmalaki. Kung ano man ang natapos natin, huwag natin kutsayin ng pastor. Dahil yan ang tinalaga ng Panginoon. Amen. Kaya nga yung ating mga pride, ating babaan. Roland, dito sa atin wala yun eh. Amen. Hallelujah ka? Wala dito sa ating mga pride. Noon, may mga pride tayo. Ngayon, ano yung susabon na? Pride na lang ng sabon. Ang natitira yun. Pero yung pride sa puso natin wala na. Wala na. Yun, wala na yun. Dahil, kumbaga, binago na tayo ng Panginoon. Noon yun, hindi pa tayo Kristiyanos. Mangyari, siguro meron. Dahil hindi mawawala sa pride. Saya, mataas ako. Mataas ang pinag-aralan ko kay Pastor, pero hindi. Kahit mataas ang pinag-aralan mo, kahit abogado ka pa. In terms sa salita ng Panginoon, kahit mga attorney, walang alam yan. Natatakot yan. Nanginginig yan dito sa palto pag nagsasalita. Kaya nga ang Panginoon ang nagbibigay ng wisdom sa bawat isa. So, pang-apat na gawain, mahaba-haba pang pang-apat na gawain, ito ay sa akin din nangyayari ito. Acceptance ako. Accept ako dyan. Huwag mag-absent. Dapat laging present sa pagtitipon. Kaya doon. Kaya isa ko doon eh. Kaya nga salita ng Panginoon, ang nauuna yung speaker. Di ba? Laging natatamaan niya. Kahit anong aspeto, laging namumuna yan. Di ba? Pag tayo mag-absent, ayaw dito sa Hebreo 10:25. Huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Kaya ng nakasanayan ng iba, sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, speaking isa't isa.
Ayaw yan nun. Ignore, isa-isa. Lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Ewan, isa-isa, ano na ayon sa Biblia. Hindi ako nagsasabi nito. So kaya nga tayo mga kapatid, magpalakasan tayo. Huwag tayong gumaya sa ibang denomination, ibang na pagtingin na yung isa ay aangat, hihilain pababa. Hindi po. Kung umangat ka yung isa, sama-sama. Kaya sabi ni Joel Reyes sa kanyang slogan, pagsama-sama, kaya-kaya. Di ba? Kung tayo mga Kristiyanos nagsama-sama, maganda yung samahan, di ba? Kung maganda yung samahan, napakasaya. Di ba? Napakasaya. Kumbaga, yung banding natin bilang isang Kristiyanos, bilang isang Kristiyan, ay kung nakikita natin masaya tayo, nag-happy tayo, nagbabanding tayo ng mga anak ng Diyos. Napakaganda sa puso. Napakaganda. Di ba, nagtingin tayo pa? Sana all. Sabi mo, sana all. Dahil ang pag-ibig ng bawat isang pananampalataya ay malakas at sumisigla. Ayon pa sa ating passage of na nababasa. Lumalakas at sumisigla. Tayo po yun. Dahil kung magwatak-watak tayo, hindi tayo isang Kristiyanos. Tayo ay watak-watak Kristiyan. Diba? No. Ang sabi dito sa basahin po natin sa pangalawa, awit 133, verse 1. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Napakaganda. Di ba sa bahay natin, pagsama-sama yung magkakapatid ng mga anak natin at saka mga apo, di ba tayo ng mga magulang natutuwa at napakasaya ng puso natin. Ganon din ang Panginoon. Pag tayo nagsama-sama na wala tayong hinuwaan sa bawat isa, napakaganda. Di ba? Kahit sa bahay lang natin, ikumpara natin sa ating pamumuhay na sa bahay. Pag nagsama-sama mag-anak at sa mga apo, ang nasisiyahan, hindi yung mga anak, kundi yung lolo at saka lula. Nasisiyahan yun. Di ba? Pag pumunta tayo sa ibang, pumunta tayo na mamasyal tayo pag family Sunday, di ba? Nakikita natin nung naglalaro yung mga apo, nag-aapulan. Napakaganda, napakasaya. Kahit sa akin na nangyayari yan, pag nandiyan yung mga apo ko, ay para ako nanalo sa luto. Dahil mo sabi, Lo, napakaganda. Lo, laging tinasa mo yung lolo. Sa atin naman, laging ng ating mga puso. Ganun din tayo ng mga anak ng Diyos. Natutuwa ang Panginoon pag tayo nagsama-sama na nabubuo, kumbaga hindi nagkawatak-watak. Kumbaga kinukord tayo, binabakuran tayo ng Panginoon upang hindi tayo matangay ng dyan. Kasi yun lang ang lagi nila. At saka ipahinga, panglima, ipahinga ang katawan. Dahil kung hindi tayo nakarelax, yung natin, tayo ay malungkot at saka, hindi mo na ako magsimba ngayon. Sakit na katawan ko. Sinong natutuwa doon? Ang diablo. Natutuwa, hindi ka magsisimba pala. Doon pumapasok yung hindi maganda. Dahil ethical ka na naman, siguro ka na magsimba. Huwag ka magsimba, dito ka lang. Ganon po yun. Dahil yung ating katawan, ipahinga natin para tayo ay sumi-sigla. Dahil kung manghihina ang katawan mo, nanghihina rin yung spiritual mo. Pero pag malakas yung katawan mo, malakas din yung spiritual nasa sa iyo. Puso. Tama ba? Ito pang-anim. Huwag mamuhay sa pagkakasala, kundi mamuhay sa kabanalan. Yun. Dahil na tayo sa mga kapatid, alam na naman natin ang tama at mali. Lagi naman yan sinasabi ni Pastor kung paano mamuhay ng kabanalan at kabanalan. Umiwalay tayo doon sa gawa ng kasalanan. Alam na natin yung tama at mali. Kung tayo man ay mayroong hindi pagkaunawaan, alam na natin na mali. Mali tayo. Walang mawawala sa atin.
magpakumbaba. I-accept natin na tayo ay mali. Kaya ngayon, so kanina sa ano yun, ng pangatlo, na ibaba ating, doon din tayo papasok. Huwag tayo mano sa mga kasalanan, kundi umayon tayo, lumakad tayo sa kabanalan. Dahil alam na natin ang tama at mali. Di ba? Ang ngayon dito sa sa Santiago, mababasa rin natin yan sa 4:7-8. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan na kayo. Tama po yun. Kung hindi tayo, layuan natin. Umayon tayo sa ng Panginoon. Kaya nga, pasakop kayo. Saan tayo magpasakop kung hindi magpasakop tayo sa Diyos? Dahil siya ang ating tagapagligtas, siya ang lumikha sa atin. Kung siya man ang kinikilala natin na siya ang lumikha sa atin, so, tayo po ay sumunod sa Panginoon, sa kanyang salita. Dahil ang kanyang salita, kung mga sinasabi nga, magugunaw man ang mundo, pero ang salita ng Panginoon, hindi magugunaw. Sa pang-7, pang-8, nasabi ko siya. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Hindi ako may sabi niyan, kundi salita ng Panginoon na nagsasabi. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay. Linisin natin mga sarili. Hindi tayo perfecto, pero ngunit ang Panginoon ang nagbibigay ng gabay bawat isa sa atin. Kung paano natin linisin ang ating mga sarili, linisin natin mga puso, nasa atin po yun. Walang ibang mga pagbabago sa inyo. Sa ating lahat, kung hindi sarili lamang. Hindi si pastor ang magpapabago, kung hindi sarili mo natin ang magpapagbago sa atin. Siya ang puso natin, tayo po sarili ang maglilinis. Kumbaga, kaya nga sabi niya, bakuran mo, linisan mo, kundi puso, ikaw ang maglilinis sa iyong sarili. Wala nang iba dahil ikaw nakakaalam kung ano ang tama at mali. Wala nang iba kung hindi. Bawat isa sa atin may tungkulin. Ano ang tungkulin natin? Linisin natin mga kamay at mga puso. Iyon ang tungkulin natin sa Diyos. Sumunod tayo, ano ang utos ng Panginoon. Kung hindi man natin masundan, perfecto, pero nakaangkla tayo sa salita ng Panginoong Diyos. Bibigyan tayo ng kanyang kapurihan at wisdom. Panglima, laging, pang-pito pala. Sorry. It's a prank. Lagi lang kayo serious. Pang-pito, but not the least, di ba? Laging humingi ng lakas sa banal na Espiritu. Lagi tayong humingi. Dahil ang kalakasan hindi po nanggagaling sa atin. Amen o ba? Hallelujah. Hindi nanggagaling sa atin kung hindi galing sa ating Ama na lumikha sa atin. Siya ang ating kalakasan, banal na Espiritu. Kahit saan ka man magpunta, gainit ka ng Espiritu Santo. Kung ikaw ay nagpasakop sa Diyos. Ikaw ay nagpasakop sa Diyos. Kasi dito sa, mababasa rin natin dito sa Gawa 1:8. Subalit, natanggap kayo ng kapangyarihan, o tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at sa hanggang sa dulo ng daigdig. Di ba? Tatanggap tayo kahit saan tayo magpunta. Tatanggap tayo. Dahil ang sinasabi dito ay kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo. Bakit sinasabi ng pagbaba ng Espiritu Santo? Dahil tayo ay binabaan na ng Espiritu Santo. Dahil tangan-tangan natin ang Spirit, Holy Spirit, nagmumula sa Diyos. Dahil tayo ay nabubuhay. Hanggang buhay tayo, ang Espiritu Santo. Basta hindi talang tayo manitouch sa puno, ang Espiritu Santo ay laging nasa atin.
Di ba? Kahit saan tayo magpunta, basta tayo po ay manalangin. Ang panalangin natin, yun ang hinihingi natin. Holy Spirit. Guided tayo ng Holy Spirit. Pagkising natin sa umaga, nabubuhay tayo. Guided tayo ng Holy Spirit. Iniingatan tayo sa buong magdama. Ang Panginoon ay ang nagbibigay. Kaya ang salamat sa Diyos dahil sa Kanyang pag-ibig, ang Espiritu Santo ay hindi tayo hiniwalayan. Laging kaiwan natin. Laging kasama natin. Saan man tayo magpunta sa buong daigdig, ang Holy Spirit ay kasama. Dahil anak tayo ng Panginoon. Huwag lang tayo nalitag sa puno. Pag nalitag sa iyong pagpuno, malalagta tayo. At mawawala tayo sa landas. Diba? Ako po ay magtatapos sa isang konklusyon. Hindi ko na naalagay yung konklusyon ko na yun, naging nakakalimutan. Hindi kasi ako nasanay. Yung tema ko nga, nakalimutan, napakabula. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magtatapos sa isang konklusyon. Mga kapatid, isa ka ba sa nakaranas, manghina sa pananampalataya? At mawalan ng gana sa paglilingkod. Ibang sinyalis sa iyong kapatid, huwag mong hayaan na tayo ay magpatuloy at nararamdaman mo dahil ito ang paboritong misyon. Sino nagbimisyon sa atin kung tayo ay naghihina? Di ba ang Diablo? Lagi ang Diablo na gano'n kasi laging kasama nito. Kung ang Holy Spirit ay kasama natin, hindi lang siya makapenetrate dahil tayo ay anak ng Diyos. Pero laging nakakaiba, binabantayan. Pag tayo ay nanghihina, diyan siya papasok. Diyan siya papasok. Baka masilip ka, mapagkamalan ka, niyang nanghihina, ayusin mo ito mga kapatid, hanggang maaga pa. Ang 7 gabay ay ating napag-alala ngayong umaga na po, malaking tulong sa bawat isa sa atin. Para mapanatili natin ang ating sigla at lakas sa pananampalataya sa ating buhay na Diyos. Yun ang ating laging sandata. Okay? Wala tayong ibang sandata, kundi prayer lang, manalangin lang tayo. Yun ang sandata natin upang mapapalakas ang ating espiritual na pamumuhay sa ating katawan. Ang Holy Spirit ang laging naggagabay. Huwag tayong manghihina dahil ang kalaban ay laging nakabuntot. Pero buntot na lang sila, tayo ang gulo. Di ba? Hallelujah. Salamat po. Sana po ay mayroon tayong natutunan sa 7 gabay na aking pinabahagi. Tayo po ay tapos sa panalangin. Yes. Father God, salamat Panginoon sa iyong paggabay sa akin, Panginoon, na aking napagtapos, Panginoon. Lord, Ikaw ang nagbibigay ng kalakasan, wisdom sa akin, Panginoon, upang may tawid ko, Panginoon, may pamahagi ko, Panginoon, ang iyong banal na salita. Ito, Lord, ay mamunga at tumubo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ito, Lord, ay binabalik ko sa paborit ko. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga ulit.